Magandang araw mga kamigs, ito po ang karugtong ng nakaraang video ko na kung saan ipinakita doon ang isang uri ng pag-eehersisyo na tinatawag nating brisk walking. Ngayon naman po ay tayo ay mag-jogging. Bago ang lahat ay nais kong muli kayo bigyan ng aking konting kaalaman patungkol dito. Alam ko po na alam na rin naman po ng karamihan ito, subalit parang gawin na lamang natin itong review para tayo ay ma-encourage mag-ehersisyo at gawin natin itong regular sa ating buhay para tayo ay manatiling malakas. Ano nga ba ang jogging sa pagkakaalam ninyo? Well, ang jogging ay isang uri ng pisikal na ehersisyo na mas mabagal kaysa sa pagtakbo ngunit mas mabilis naman kaysa sa paglalakad. Karaniwan itong ginagawa upang mapanatili o mapabuti ang kalusugan at pisikal na kalagayan. Ang jogging din ay nakatutulong sa cardiovascular health, nagpapalakas ng mga kalamnan, at sa pagpapabuti ng ating stamina. Madalas natin itong isinasagawa sa labas o pangkaraniwan na sa mga park, ngunit maaari rin itong gawin sa bahay gamit ang treadmill. Kinakailangan natin ang mag-jogging dahil sa mga sumusunod na benepisyo na sasabihin ko para sa inyo. Una na rito ay pampalakas ng puso. Pinapalakas nito ang cardiovascular system na nakakatulong upang mapababa ang panganib ng pagkakasakit sa puso at mataas na presyon ng dugo. Nakakabuti rin ito sa kalusugan ng ating baga. Ang regular na pag-jogging ay nagpapabuti sa kapasidad ng baga at tibay, kaya mas nagiging efficient ang katawan sa paggamit ng tamang oxygen. Para sa mga gusto mag-reduce ng timbang, ito rin ay nakakatulong sa pagpapababa ng timbang. Nakakatulong ito sa pagsulong ng calories na epektibo para sa pagbaba o pagpapanatili ng tamang timbang. Katulad din ng brisk walking, ito rin ay pampabuti ng ating mood. Nakakapaglabas ang ating katawan ng endorphins o ang happy hormones na nakakatulong upang mabawasan ang ating stress, anxiety, at depresyon. Nakapagpapalakas ng buto at kasukasuan. Pinapalakas nito ang mga buto at kasukasuan na nakakatulong maiwasan ang osteoporosis o iba pang bone-related conditions. Pagpapaunlad ng stamina. Ang regular na jogging ay nagpapataas ng tibay at enerhiya, kaya mas nagiging aktibo at produktibo ang isang tao sa araw-araw. Pagpapalakas din ng jogging ng ating immune system. Pinapalakas nito ang immune system ng katawan, kaya mas madali nitong nalalabanan ang mga sakit at infeksyon. Ano ba ang rekomendadong dalas ng pag-jogging? Ito ay depende sa iyong fitness level at mga layunin, ngunit sa pangkalahatan. Para sa mga nagsisimula, maaaring magsimula sa 2 hanggang 3 beses bawat linggo. Kinakailangan din maglaan ng mga rest days para sa pagbawi at iwas pinsala ng ating katawan. Para sa mga intermediate, kapag nasanay na, maaaring mag-jogging ng 3 hanggang 5 beses bawat linggo. Pwede itong haluan ng ibang uri ng ehersisyo tulad ng pagtakbo, pagbibisikleta. Para sa advanced runners, maaaring mag-jogging o tumakbo ng mas madalas, tulad ng 5 hanggang 6 beses sa isang linggo, ngunit siguruhing maglaan pa rin ng araw para sa pahinga o mas magaan na ehersisyo upang maiwasan ang overtraining. Mahalagang tandaan na ang regular na pag-jogging ay dapat sabayan ng tamang nutrisyon, sapat na pahinga, at stretching upang maiwasan ang pinsala at makuha ang pinakamainam na benepisyo. Kung sa bahay naman natin gagawin ang jogging, ito ay sa pamamagitan ng paggamit ng treadmill. Ano ba ang mga natatanging benepisyo para sa katawan gamit ang treadmill? Una, katulad ng brisk walking sa bahay, kontroladong natin ang kapaligiran. Dahil sa loob ng bahay o gym ginagawa, hindi ka maaapektuhan ng masamang panahon tulad ng ulan, matinding init, o lamig. Mas komportable tayo at ligtas ito para sa regular na ehersisyo. Ikalawa, mas ligtas para sa kasukasuan. Karamihan sa mga treadmill ay may built-in shock engravings, kaya mas malambot ang impact sa tuhod at kasukasuan kumpara sa pagtakbo sa semento o ibang matitigas na ibabaw. Pangatlo, nase-set natin ang tamang bilis at incline. Maaaring kontrolin ang bilis at incline ng treadmill na nagbibigay daan sa iyo na unti-unting palakasin ang tibay at lakas o mag-eksperimento sa mas matitinding ehersisyo tulad ng pagtakbo sa pataas na anggulo. Ika-4, pagbabantay ng kalusugan. Karamihan sa mga modernong treadmill ay may mga feature tulad ng heart rate monitor at calorie counter na makakatulong upang masubaybayan ang progreso at kalagayan ng katawan habang nag-eehersisyo. Panglima, ang pagpapanatili ng consistency. Madaling maging consistent sa iyong routine dahil hindi mo kailangang alalahanin ang mga pagbabago sa kondisyon ng panahon o kakulangan ng oras sa labas. Ang pang-anim ay nakakabawas ng panganib ng injury.
Ito ay dahil na rin sa kontroladong bilis at tibay ng treadmill, mas mababa ang panganib ng pagkaka-injury, lalo na kung bago ka pa lamang sa jogging o gusto mo ng low-impact na cardio workout. Mas efficient na workout din kapag jogging gamit ang treadmill. Sa pagtakbo sa treadmill, mas madali ang pagsunod sa interval training o pag-alternate ng high-intensity at low-intensity jogging na epektibo para sa pagsunog ng calories at pagpapabuti ng cardiovascular health. Mas focus sa form at technique, mas madali mong mapapansin at mapapabuti ang tamang forma ng iyong pagtakbo dahil walang distractions na makakaapekto sa iyo tulad ng iba't ibang terrain o mga hadlang sa daan. Narito naman ang ilang mga teknik ng pag-jogging na makatutulong upang maging mas epektibo at ligtas ang iyong pag-eehersisyo. Isa, tamang forma ng katawan. Upright posture. Panatilihin ang likod na tuwid at huwag sumandal ng sobra sa harap o likod. Tinutulungan nito ang katawan na huminga ng mas maayos at maiwasan ang pagkapagod. Relaxed shoulders. Siguraduhin ang mga balikat ay nakarelax at hindi tensyonado para maiwasan ang strain sa leeg at itaas na likod. Huwag masyadong yumoko. Iwasan yumoko ng labis para hindi mabigitan ang lower back. Dalawa, arm movement. Ibalanse ang paggalaw ng iyong mga braso. Ang mga siko ay dapat nakabaluktot ng 90 degrees at nakagagalaw ng natural sa tabi ng iyong katawan. Ang tamang arm swing ay tumutulong sa momentum at mas epektibong jogging. Tatlo, foot strike. Iwasan ang malakas na pagtama ng mga paa sa lupa. Gamitin ang midfoot o gitna ng paa o forefoot, harapan ng paa, para tumama ng malambot sa lupa at maiwasan ang stress sa mga kasukasuan. Subukang iwasan ang pagtapak gamit ang takong dahil ito'y masyadong mabigat at maaaring magdulot ng injury. 4. Stride length. Iwasang magkaroon ng sobrang mahahabang hakbang overstriding dahil maaaring magdulot ito ng pinsala. Mas mainam ang mas maikli ngunit mabilis na hakbang para mas efficient ang pagtakbo. 5. Breathing technique. Gumamit ng tamang breathing rhythm tulad ng inhale-exhale pattern upang mas madali ang paghinga habang tumatakbo. Dapat huminga mula sa tiyan, diaphragm, kaysa sa dibdib para mas marami ang oxygen na makuha. Maaaring subukan ng 2:2 breathing pattern, inhale sa loob ng 2 hakbang, exhale sa susunod na 2 hakbang upang maging consistent at hindi madaling mapagod. 6. Progressive warm-up and cool-down. Warm-up bago mag-jogging sa pamamagitan ng mga light stretches o brisk walking sa loob ng 5 hanggang 10 minuto upang ihanda ang mga kalamnan at maiwasan ang injury. Cool-down pagkatapos ng jogging sa pamamagitan ng light walking at stretching upang mag-relax ang mga kalamnan at maiwasan ang biglaang pagbagsak ng heart rate. 7. Pacing. Magsimula sa mabagal na pace at unti-unting taasan ang bilis habang nasasanay ang katawan. Huwag simulan ng mabilis kaagad dahil mas mabilis kang mapapagod. Interval training ay isang magandang teknik kung saan alternatibo ang jogging at mas mabilis na pagtakbo upang mapalakas ang endurance. 8. Tamang sapatos. Gumamit ng tamang sapatos na jogging o running shoes na nagbibigay ng sapat na suporta at cushion sa iyong mga paa upang maiwasan ang injury. 9. Consistency. Mag-jogging ng regular na may tamang schedule at maglaan ng mga rest days para makapag-recover ang katawan at maiwasan ang overtraining. Ang pagsunod sa mga teknik na ito ay makakatulong sa iyong pag-jogging upang mapabuti ang iyong kalusugan, mapalakas ang stamina, at makaiwas sa mga posibleng injury. So, ayun na nga mga comments, ano? Narinig niyo po yung mga kaalaman natin tungkol sa exercise na pag-jogging, ano? At mamaya pa, uulit-ulitin ko natin yan at natin. Maintindihan, ano? At maisapusin po natin ang alagahan, no? Pag-ehersisyo na pag-jogging. So, ayan. Salukuyan po tayo. Kaya jogging pa rin, ano? 30 minutes po natin dyan ginawa. At hapon po ay 1 oras po actually yan. Kalahating oras po ay walking, brisk walking. Panoodin niyo lang po yung una kong video, no? So, ito po ay karugtong po akin. Brisk walking. No, hapon ng 1 oras ko ay jogging naman po. So, 30 minutes po ito. At diretso lamang po tayo sa ating pong pag-jogging. Namaya po, yun po ating recording, ano, tungkol sa mga kaalaman natin sa pag-jogging ay ulit-ulit po natin.
from time to time hanggang sa matapos po natin yung video ito. Mas mainam po siguro yung ganon dahil kahit papano, ika nga nila ay paulit-ulit daw na katulad po ng pagbabasa o paulit-ulit na sinasabi sa iyo ay yun do po yung paraan para kahit papano ay may pumasok sa ating isipan na mga paalam. 40 minutes. So ayan, di ko ba? Yung pagbabasa, parati ka magbabasa, 40 kilometers. ay maraming pumapasok sa atin. At napapanatili sa atin. So yun nga, kung ulitin po natin yung paalaman na yan tungkol sa pagjajabbing dito sa aking vlog, wala naman po siguro masama po. Maya po ay yung marinig gano'n, ay mas mainam para kahit pa paano ay hanggang sa matapos po yung ating video. Unti-unti po tayo mag-cool down. Kahit 1, 2, 3, 4, 5 mga kaalaman sa larangan ng pagjajabbing. Hatin po, matutunan ako. Okay? So, ayan, tulad din sa sinabi ko kanina, dapat po relax, yung ating pong braso ay 90 degrees habang tumatakbo po tayo, habang nagja-jogging po tayo, no? At simple lang, dapat relax po tayo na iwinawayway natin, inawagwag natin yung ating shoulder, no? So, digit ng ating pagliran. Ganyan lang. Tapos, sabi nga dun sa video ko, no, hindi po natin kailangan na maglakad ng masyadong malaki o malaki ang hakbaw. Hindi po maganda sa jogging yung masyadong malaking pagpakbaw na ginagawa. Hindi po may para sa kumbaga mahirap po yun dahil sa sobrang laki ng ating hakbaw ay makakapagod po yung ganun. Sabi ko sa so, dire-diretso lang. Gawin po natin yung tamang posture yan. Sinabi ko sa aking video na yung posture po natin na dapat ay ating po. Kailangan din na napadiretso lang. Hindi tayo masyadong nakayuko, masyadong umuiho dahil yung bigat natin ay parang hindi maganda sa ating katawan. O bigat yung weight natin ay parang hindi natin shot tayo. Kaya relax lang. Kapag naka-diretso, tapos yung kamay ay dapat maayos lang. Pull up pa. Yan lang, relax lang ako nga jogging. Tama lang mo. Kahit po sa labas, halimbawa po sa kapong nung po ang ginagawa ko kapag hindi po mabilis mga paga. Nasa inyo po patient. Iba po kasi yung jogging, iba yung walking, iba rin naman yung running. Hindi ba? Susunod po natin video, no? Check po natin. Itatry ko naman po pag-run ako. Using po yung technique. At bibigyan ko po kayo ng konting eruption sa sarado tayo. Iba-iba po makukuha natin mga meditation. At ipapapasok. Mag-exercise. Okay? Sige po. Ulitin po natin yung ating video, yung ating po audio tungkol sa ating konting gama. Kaya po ay maririnig po ulit yung ating recorded video na una na po narinig tayo. Sige po, kami mawag mga kangits.
Magandang araw mga kamigs, ito po ang karugtong ng nakaraang video ko na kung saan ipinakita doon ang isang uri ng pag-eehersisyo na tinatawag nating brisk walking. Ngayon naman po ay tayo ay mag-jogging. Bago ang lahat ay nais kong muli kayo bigyan ng aking konting kaalaman patungkol dito. Alam ko po na alam na rin naman po ng karamihan ito, subalit parang gawin na lamang natin itong review para tayo ay ma-encourage mag-ehersisyo 45 at gawin minutes. natin itong regular sa ating buhay para tayo ay manatiling malakas. Ano nga ba ang 3.7 jogging sa kilometers. pagkakaalam ninyo? Well, ang jogging ay isang uri ng pisikal na ehersisyo na mas mabagal kaysa sa pagtakbo ngunit mas mabilis naman kaysa sa paglalakad. Karaniwan itong ginagawa 6,250 upang steps. mapanatili o mapabuti ang kalusugan at pisikal na kalagayan. Ang jogging din ay nakatutulong sa cardiovascular health, nagpapalakas ng mga kalamnan, at sa pagpapabuti ng ating stamina. Madalas natin itong isinasagawa sa labas o pangkaraniwan na sa mga park, ngunit maaari rin itong gawin sa bahay gamit ang treadmill. Kinakailangan natin ang mag-jogging dahil sa mga sumusunod na benepisyo na sasabihin ko para sa inyo. Una na rito ay pampalakas ng puso. Pinapalakas nito ang cardiovascular system na nakakatulong upang mapababa ang panganib ng pagkakasakit sa puso at mataas na presyon ng dugo. Nakakabuti rin ito sa kalusugan ng ating baga. Ang regular na pag-jogging ay nagpapabuti sa kapasidad ng baga at tibay, kaya mas nagiging efficient ang katawan sa paggamit ng tamang oxygen. Para sa mga gusto mag-reduce ng timbang. Ito rin ay nakakatulong sa pagpapababa ng timbang. Nakakatulong ito sa pagsunog ng calories, na epektibo para sa pagbaba o pagpapanatili ng tamang timbang. Katulad din ng brisk walking, ito rin ay pampabuti ng ating mood. Nakakapaglabas ang ating katawan ng endorphins, o ang happy hormones, na nakakatulong upang mabawasan ang ating stress, anxiety, at depression. Nakapagpapalakas ng buto at kasukasuan. Pinapalakas nito ang mga buto at kasukasuan na nakakatulong maiwasan ang osteoporosis o iba pang bone-related conditions. Pagpapaunlad ng stamina. Ang regular na jogging ay nagpapataas ng tibay at enerhiya, kaya mas nagiging aktibo at produktibo ang isang tao sa araw-araw. Pagpapalakas din ng jogging ng ating immune system. Pinapalakas nito ang immune system ng katawan, kaya mas madali nitong nalalabanan ang mga sakit at infeksyon. Ano ba ang rekomendadong dalas ng pag-jogging? Ito ay depende sa iyong fitness level at mga layunin, ngunit sa pangkalahatan. Para sa mga nagsisimula, maaaring magsimula sa 2 hanggang 3 beses bawat linggo. Kinakailangan din maglaan ng mga rest days para sa pagbawi at iwas pinsala ng ating katawan. Para sa mga intermediate, kapag nasanay na, maaaring mag-jogging ng 3 hanggang 5 beses bawat linggo. Pwede itong haluan ng ibang uri ng ehersisyo tulad ng pagtakbo, pagbibisikleta. Para sa advanced runners, maaaring mag-jogging o tumakbo ng mas madalas, tulad ng 5 hanggang 6 beses sa isang linggo, ngunit siguruhin maglaan pa rin ng araw para sa pahinga o mas magaan na ehersisyo upang maiwasan ang overtraining. Mahalagang tandaan na ang regular na pag-jogging ay dapat sabayan ng tamang nutrisyon, sapat na pahinga, at stretching upang maiwasan ang pinsala at makuha ang pinakamainam na benepisyo. Kung sa bahay naman natin gagawin ang jogging, ito ay sa pamamagitan ng paggamit ng treadmill. Ano ba ang mga natatanging benepisyo para sa katawan gamit ang treadmill? Una, katulad ng brisk walking sa bahay, kontroladong natin ang kapaligiran. Dahil sa loob ng bahay o gym ginagawa, hindi ka maaapektuhan ng masamang panahon tulad ng ulan, matinding init o lamig. Speed. Mas komportable tayo at ligtas ito para sa regular na ehersisyo. Ikalawa, mas ligtas para sa kasukasuan. Karamihan sa mga treadmill ay may built-in shock engravings, kaya mas malambot ang impact sa 50 tuhod minutes. at kasukasuan kumpara sa pagtakbo sa semento o ibang matitigas na ibabaw. Itong 10 Pangatlo, minutes. nase-set natin ang tamang bilis at incline. Maaaring kontrolin ang bilis at incline ng treadmill na nagbibigay daan sa iyo na unti-unting palakasin ang tibay at lakas o mag-eksperimento sa mas matitinding ehersisyo tulad ng pagtakbo sa pataas na anggulo. Ika-4, pagbabantay ng kalusugan. Karamihan sa mga modernong treadmill ay may mga feature tulad ng heart rate monitor at calorie counter na makakatulong upang masubaybayan ang progreso at kalagayan ng katawan habang nag-eehersisyo. Panglima, ang pagpapanatili ng consistency. Madaling maging consistent sa iyong routine dahil hindi mo kailangang alalahanin ang mga pagbabago sa kondisyon ng panahon o kakulangan ng oras sa labas. Ang pang-anim ay nakakabawas ng panganib ng injury. Ito ay dahil na rin sa kontroladong bilis at tibay ng treadmill, mas mababa ang panganib ng pagkaka-injury, lalo na kung bago ka pa lamang sa jogging o gusto mo ng low-impact na cardio workout. Mas efficient na workout din kapag jogging gamit ang treadmill.
Sa pagtakbo sa treadmill, mas madali ang pagsunod sa interval training o pag-alternate ng high-intensity at low-intensity jogging na epektibo para sa pagsunog ng calories 4 at kilometers. pagpapabuti ng cardiovascular health. Mas focus sa form at technique, mas madali mong mapapansin at mapapabuti ang tamang forma ng iyong pagtakbo dahil walang distractions na makakaapekto sa iyo tulad ng iba't ibang terrain o mga hadlang sa daan. Narito naman ang ilang mga teknik sa pag-jogging na makatutulong upang maging mas epektibo at ligtas ang iyong pag-eehersisyo. Isa, tamang forma ng katawan. Upright posture. Panatilihin ang likod na tuwid at huwag sumandal ng sobra sa harap o likod. Tinutulungan nito ang katawan na huminga ng mas maayos at maiwasan ang pagkapagod. Relaxed shoulders. Siguraduhin ang mga balikat ay naka-relax at hindi tensyonado para maiwasan ang strain sa leeg at itaas na likod. Huwag masyadong yumoko. Iwasan yumoko ng labis para hindi mabigitan ang lower back. Dalawa, arm movement. Ibalanse ang paggalaw ng iyong mga braso. Ang mga siko ay dapat nakabaluktot ng 90 degrees at nakagagalaw ng natural sa tabi ng iyong katawan. Ang tamang arm swing ay tumutulong sa momentum at mas epektibong jogging. Tatlo, foot strike. Iwasan ang malakas na pagtama ng mga paa sa lupa. Gamitin ang midfoot o gitna ng paa o forefoot, harapan ng paa, para tumama ng malambot sa lupa at maiwasan ang stress sa mga kasukasuan. Subukang iwasan ang pagtapak gamit ang takong dahil ito'y masyadong mabigat at maaaring magdulot ng injury. 4. Stride length. Iwasang magkaroon ng sobrang mahahabang hakbang overstriding dahil maaaring magdulot ito ng pinsala. Mas mainam ang mas maikli ngunit mabilis na hakbang para mas efficient ang pagtakbo. 5. Breathing technique. Gumamit ng tamang breathing rhythm tulad ng inhale-exhale pattern upang mas madali ang paghinga habang tumatakbo. Dapat huminga mula sa tiyan, diaphragm, kaysa sa dibdib para mas marami ang oxygen na makuha. Maaaring subukan ng 2:2 breathing pattern, inhale sa loob ng 2 hakbang, exhale sa susunod na 2 hakbang upang maging consistent at hindi madaling mapagod. 6. Progressive warm-up and cool-down. Warm-up bago mag-jogging sa pamamagitan ng mga light stretches o brisk walking sa loob ng 5 hanggang 10 minuto upang ihanda ang mga kalamnan at maiwasan ang injury. Cool down pagkatapos ng jogging sa pamamagitan ng light walking at stretching upang mag-relax ang mga kalamnan at maiwasan ang biglaang pagbagsak ng heart rate. 7. Pacing. Magsimula sa mabagal na pace at unti-unting taasan ang bilis habang nasasanay ang katawan. Huwag simulan ng mabilis kaagad dahil mas mabilis kang mapapagod. Interval training ay isang magandang teknik kung saan alternatibo ang jogging at mas mabilis na pagtakbo upang mapalakas ang endurance. 8. Tamang sapatos. Gumamit ng tamang sapatos na jogging o running shoes na nagbibigay ng sapat na suporta at cushion sa iyong mga paa upang maiwasan ang injury. 9. Consistency. Mag-jogging ng regular na may tamang schedule at maglaan ng mga rest days para makapag-recover ang katawan at maiwasan ang overtraining. Ang pagsunod sa mga teknik na ito ay makakatulong sa iyong pag-jogging upang mapabuti ang iyong kalusugan, mapalakas ang stamina, at makaiwas sa mga posibleng injury. Magandang araw mga kamigs, ito po ang karugtong ng nakaraang video ko na kung saan ipinakita doon ang isang uri ng pag-eehersisyo na tinatawag nating brisk walking. Ngayon naman po ay tayo ay mag-jogging. Bago ang lahat ay nais kong muli kayo bigyan ng aking konting kaalaman patungkol dito. Alam ko po na alam na rin naman po ng karamihan ito, subalit parang gawin na lamang natin itong review para tayo ay ma-encourage mag-ehersisyo at gawin natin itong regular sa ating buhay para tayo ay manatiling malakas. Ano nga ba ang jogging sa pagkakaalam ninyo? Well, ang jogging ay isang uri ng pisikal na ehersisyo na mas mabagal kaysa sa pagtakbo ngunit mas mabilis naman kaysa sa paglalakad. Karaniwan itong ginagawa upang mapanatili o mapabuti ang kalusugan at pisikal na kalagayan. Ang jogging din ay nakatutulong sa cardiovascular health, nagpapalakas ng mga kalamnan, at sa pagpapabuti ng ating stamina. Madalas natin itong isinasagawa sa labas o pangkaraniwan na sa mga park, ngunit maaari rin itong gawin sa bahay gamit ang treadmill.
Kinakailangan natin ang mag-jogging dahil sa mga sumusunod na benepisyo na sasabihin ko para sa inyo. Una na rito ay pampalakas ng puso. Pinapalakas nito ang cardiovascular system na nakakatulong upang mapababa ang panganib ng pagkakasakit sa puso at mataas na presyon ng dugo. Nakakabuti rin ito sa kalusugan ng ating baga. Ang regular na pag-jogging ay nagpapabuti sa kapasidad ng baga at tibay, kaya mas nagiging efficient ang katawan sa paggamit ng tamang oxygen. Para sa mga gusto mag-reduce ng timbang, ito rin ay nakakatulong sa pagpapababa ng timbang. Nakakatulong ito sa pagsunog ng calories, na epektibo para sa pagbaba o pagpapanatili ng tamang timbang. Katulad din ng brisk walking, ito rin ay pampabuti ng ating mood. Nakakapaglabas ang ating katawan ng endorphins, o ang happy hormones, na nakakatulong upang mabawasan ang ating stress, anxiety, at depresyon. Nakapagpapalakas ng buto at kasukasuan. Pinapalakas nito ang mga buto at kasukasuan, na nakakatulong maiwasan ang osteoporosis o iba pang bone-related conditions. Pagpapaunlad ng stamina. Ang regular na jogging ay nagpapataas ng tibay at enerhiya, kaya mas nagiging aktibo at produktibo ang isang tao sa araw-araw. Pagpapalakas din ng jogging ng ating immune system. Pinapalakas nito ang immune system ng katawan, kaya mas madali nitong nalalabanan ang mga sakit at impeksyon. Ano ba ang rekomendadong dalas ng pag-jogging? Ito ay depende sa iyong fitness level at mga layunin, ngunit sa pangkalahatan. Para sa mga nagsisimula, maaaring magsimula sa 2 hanggang 3 beses bawat linggo. Kinakailangan din maglaan ng mga rest days para sa pagbawi at iwas pinsala ng ating katawan. Para sa mga intermediate, kapag nasanay na, maaaring mag-jogging ng 3 hanggang 5 beses bawat linggo. Pwede itong haluan ng ibang uri ng ehersisyo tulad ng pagtakbo, pagbibisikleta. Para sa advanced runners, maaaring mag-jogging o tumakbo ng mas madalas, tulad ng 5 hanggang 6 beses sa isang linggo, ngunit siguruhing maglaan pa rin ng araw para sa pahinga o mas magaan na ehersisyo upang maiwasan ang overtraining. Mahalagang tandaan na ang regular na pag-jogging ay dapat sabayan ng tamang nutrisyon, sapat na pahinga, at stretching upang maiwasan ang pinsala at makuha ang pinakamainam na benepisyo. Kung sa bahay naman natin gagawin ang jogging, ito ay sa pamamagitan ng paggamit ng treadmill. Ano ba ang mga natatanging benepisyo para sa katawan gamit ang treadmill? Una, katulad ng brisk walking sa bahay, kontroladong natin ang kapaligiran. Dahil sa loob ng bahay o gym ginagawa, hindi ka maaapektuhan ng masamang panahon tulad ng ulan, matinding init, o lamig. Mas komportable tayo at ligtas ito para sa regular na ehersisyo. Ikalawa, mas ligtas para sa kasukasuan. Karamihan sa mga treadmill ay may built-in shock engravings, kaya mas malambot ang impact sa tuhod at kasukasuan kumpara sa pagtakbo sa semento o ibang matitigas na ibabaw. Pangatlo, nase-set natin ang tamang bilis at incline. Maaaring kontrolin ang bilis at incline ng treadmill na nagbibigay daan sa iyo na unti-unting palakasin ang tibay at lakas o mag-eksperimento sa mas matitinding ehersisyo tulad ng pagtakbo sa pataas na anggulo. Ika-4, pagbabantay ng kalusugan. Karamihan sa mga modernong treadmill ay may mga feature tulad ng heart rate monitor at calorie counter na makakatulong upang masubaybayan ang progreso at kalagayan ng katawan habang nag-eehersisyo. Panglima, ang pagpapanatili ng consistency. Madaling maging consistent sa iyong routine dahil hindi mo kailangang alalahanin ang mga pagbabago sa kondisyon ng panahon o kakulangan ng oras sa labas. Ang pang-anim ay nakakabawas ng panganib ng injury. Ito ay dahil na rin sa kontroladong bilis at tibay ng treadmill, mas mababa ang panganib ng pagkaka-injury, lalo na kung bago ka pa lamang sa jogging o gusto mo ng low-impact na cardio workout. Mas efficient na workout din kapag jogging gamit ang treadmill. Sa pagtakbo sa treadmill, mas madali ang pagsunod sa interval training o pag-alternate ng high-intensity at low-intensity jogging na epektibo para sa pagsunog ng calories at pagpapabuti ng cardiovascular health. Mas focus sa form at technique. Mas madali mong mapapansin at mapapabuti ang tamang forma ng iyong pagtakbo dahil walang distractions na makakaapekto sa iyo tulad ng iba't ibang terrain o mga hadlang sa daan. Narito naman ang ilang mga technique sa pag-jogging na makatutulong upang maging mas epektibo at ligtas ang iyong pag-eehersisyo. Isa, tamang forma ng katawan. Upright posture. Panatilihin ang likod na tuwid at huwag sumandal ng sobra sa harap o likod. Tinutulungan nito ang katawan na huminga ng mas maayos at maiwasan ang pagkapagod. Relaxed shoulders. Siguraduhin ang mga balikat ay naka-relax at hindi tensyonado para maiwasan ang strain sa leeg at itaas na likod. Huwag masyadong yumoko. Iwasang yumoko ng labis para hindi mabigitan ang lower back. 2. Arm movement. Ibalanse ang paggalaw ng iyong mga braso. Ang mga siko ay dapat nakabaluktot ng 90 degrees at nakagagalaw ng natural sa tabi ng iyong katawan.
Ang tamang arm swing ay tumutulong sa momentum at mas epektibong jogging. 3. Foot strike. Iwasan ang malakas na pagtama ng mga paa sa lupa. Gamitin ang midfoot o gitna ng paa o forefoot, harapan ng paa, para tumama ng malambot sa lupa at maiwasan ang stress sa mga kasukasuan. Subukang iwasan ang pagtapak gamit ang takong dahil ito'y masyadong mabigat at maaaring magdulot ng injury. 4. Stride length. Iwasang magkaroon ng sobrang mahahabang hakbang, overstriding, dahil maaaring magdulot ito ng pinsala. Mas mainam ang mas maikli ngunit mabilis na hakbang para mas efficient ang pagtakbo. 5. Breathing technique. Gumamit ng tamang breathing rhythm, tulad ng inhale-exhale pattern, upang mas madali ang paghinga habang tumatakbo. Dapat huminga mula sa tiyan, diaphragm, kaysa sa dibdib para mas marami ang oxygen na makuha. Maaaring subukan ng 2:2 breathing pattern, inhale sa loob ng 2 hakbang, exhale sa susunod na 2 hakbang, upang maging consistent at hindi madaling mapagod. 6. Progressive warm-up and cool-down. Warm-up bago mag-jogging sa pamamagitan ng mga light stretches o brisk walking sa loob ng 5 hanggang 10 minuto upang ihanda ang mga kalamnan at maiwasan ang injury. Cool-down pagkatapos ng jogging sa pamamagitan ng light walking at stretching upang mag-relax ang mga kalamnan at maiwasan ang biglaang pagbagsak ng heart rate. 7. Pacing. Magsimula sa mabagal na pace at unti-unting taasan ang bilis habang nasasanay ang katawan. Huwag simulan ng mabilis kaagad dahil mas mabilis kang mapapagod. Interval training ay isang magandang teknik kung saan alternatibo ang jogging at mas mabilis na pagtakbo upang Thank you, Lord. mapalakas ang Bigyan po tayo endurance. ng 8. strength. Tamang Para sapatos. matapos ko na. Gumamit ng tamang Wow. sapatos na jogging o running shoes na Treadmill nagbibigay ng exercise. sapat na suporta at Yahoo! cushion sa iyong mga paa upang See you on maiwasan ang my injury. exercise next. Siyam. My next vlog Consistency. exercise. Sorry guys. Mag-jogging ng regular na Alright, may thank you, tamang thank you, schedule Lord. at maglaan See you ng mga rest tomorrow. days para Bye-bye, makapag-recover ang maraming katawan at salamat. maiwasan ang overtraining. Ang Yahoo! pagsunod sa mga teknik na ito ay makakatulong sa iyong pag-jogging upang mapabuti ang iyong kalusugan, mapalakas ang stamina, at makaiwas sa mga posibleng injury.